Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Taon na ako na kay Aquarius, hindi ko na-explain. Lagi naman natin itong ginagawa. Taon na ako na kay Aquarius, tanongin natin kung anong nararamdaman niya sa'yo, anong aksyon, intention, at Aquarius, anong nararamdaman mo sa taon na to. Ano ang the blind spot ng koneksyong ito? Energy ni Aquarius this month of November 2024. Universe, ano pong advice nyo kay Aquarius? At overall energy ni Aquarius this month of November 2024. Taon na nakakonect kay Aquarius. Anong nararamdaman mo kay Aquarius? Show me, show me, show me, show me. Taon na nakakonect kay Aquarius. Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Tandaan nyo, maaari ito is inyong asawa, anak, magulang, kapatid, pamangkin, kasama sa trabaho, okay? Taon na connect kay Aquarius. Anong nararamdaman mo kay Aquarius? Anong nararamdaman mo kay Aquarius? Uy, the Queen of Pentacles. Ano ang intention mo kay Aquarius? You have the Earth sign, ha? Taurus, Virgo, and Capricorn. Anong intention mo kay Aquarius? The Face of Cups. Ay, ay, ay. My goodness. Sa water sign. Anong action mo kay Aquarius? The Nine of Cups. Water sign uli, ah. Aquarius, ano nararamdaman mo sa taon na to? The Nine of Wands. The Fire sign. And we have the Queen of Swords. Siguro iba dito connected to sa magulang mo. Leo, Taurus, Scorpio, and Aquarius. And the air sign. Okay. Bakit Queen of Pentacles ang nararamdaman mo kay Aquarius? Bakit Queen of Pentacles nararamdaman mo kay Aquarius? We have the Pisces, ha? Bakit Queen of Pentacles? And the Five of Wands. Okay, and we have the Leo and the Three of Swords, no? Libra. Ibig sabihin, nararamdaman niya sa'yo. Alam niya na matibay ka. Alam niya na you have a strong personality, no? Sa nakita ko ito. You are a person na gusto mo na you want to secure your family, anak mo, yung future nyo, actually, no? Andoon. Ikaw daw yung tao na madaling, ano ba yun? Ikaw daw yung tao na you always have, may mga pangarap, kumaga, pangarap sa buhay. No, ang nakita ko to. Kaya minsan, handun siya sa part na, itong taon na to na, minsan hindi kayo nagkakaintindihan eh, no? Siguro, handun yung, kasi andito kayo, maaaring kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, no? Or hindi kayo nagkakaintindihan talaga. Kasi walang pagkakaintindihan dito, no? Andito yung, hindi ko lang ma-point sa kanya kung bakit niya na sinasabi na mataas yung pangarap mo. Ganun na nakikita ko sa kanya, ha? Kumbaga mataas yung pangarap mo, ganun. Siguro, iba yung time niya. Kasi palagi daw kayo nag-aaway. Naramdaman siya palagi kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakasundo, ganyan. Kumbaga isa sa inyo mataas yung ego, ganyan. Andun yung, puro na lang pain ang nararamdaman niya. In both of you, ganyan. Ano ka naman daw, very work hard ka naman daw, ang sinasabi niya dito. Loyal ka naman daw, ganyan. And then, minsan nga lang, then, may pagka, sensible, no? Kumbaga, ganun. Ang nakita ko sa kanya. Yun na nararamdaman niya sa'yo. Hindi kayo nagkakasundo eh. As in, hindi kayo nagkakasundo. Baka nga nagkahiwalay iba sa inyo, oh. Or hindi kayo talaga nagkakasundo. Puro conflict, may mataas ang ego.
hindi masaya actually, hindi masaya. Depensahan kayo, pareho kayo, nagdedepensahan kayo. Ganun. Kumbaga, there's an out of control or cooperation sa inyong dalawa sa nakita ko. Tingnan natin ang Page of Cups, ang iyong kanyang intention. Bakit? You have the Virgo and puro coin to diba? And the Taurus. You have the air sign. And the Magician, The air sign, okay. Ang intention niya sa'yo, wala eh. Wala siyang nararamdaman sa'yo. As in, wala. Wala siyang nararamdaman sa'yo. Andun na rin yung situation na more on sadness, more on hardship. Kumbaga yung love is nawala na. Parang feeling niya kasi, ang feeling niya dito parang ginagawa naman daw niya yung effort niya, yung hard work niya, kaso parang hindi mo ata nakikita iyon, no, Aquarius, para sa kanya. Para sa kanya ganun. Para sa kanya ginagawa niya yung part na yon, no? Kaso parang always na lang na pag may ginawa siya is mali. Kaya yung love dito and yung care also wala na. Nawala siya. Parang nag-iisa lang siya. Alam mo naman na hindi naman siya ganun kumbaga alam mo, maaring itong taon na to, Aquarius, is may problema siya sa pera, no, sa nakita ko. Alam mo naman na hindi siya ganun naman talaga ka-stable. Diba? Pero ginagawa naman daw niya yung lahat at yung effort niya doon sa sitwasyon hanggang sa nawala na lang daw yung love niya. Ganun. Kaya parang nandun siya sa part na nawalan, hindi niya alam yung gagawin niya. Parang nag-iisa siya sa buhay niya. Parang naramdaman niya na nag-iisa ako sa buhay ko, ganyan. Parang hindi ka supportive sa kanya actually. No, maari nga doon sa pag-aaway niyong dalawa na nararamdaman niya na parang hindi ka naman supportive sa akin. Pinibigay ko naman yung effort at hard work ko, ganyan. Yun yung nakita ko sa kanya. Talaga hindi kayo nakakasundo. No? Bakit 9 of Cups ang action niya sa'yo? Tao na ako na kay Aquarius, bakit 9 of Cups ang action mo? Kay Aquarius, bakit 9 of Cups? The 9 of Coin. We have the Earth sign. And the Moon. My goodness. The Pisces. Ibig sabihin, magkalayo na kayo nito. Okay, ang action niya sa'yo is wala. Iba yung gusto niya. Iba yung gusto niya. Sa ngayon kasi itong taon na to is handi siya sa situation. Hindi ko lang alam kung bakit nakikita ko sa kanya. Siya yung tao na napaka-irresponsable. No? Ito yung tao na action niya sa'yo, wala kang halaga sa akin. Kung titingnan ko to, tsaka ito, yung sabi niya, wala kang halaga sa akin. May pagkatamad to, sa tingin ko, Aquarius. Sa tingin ko hindi siguro lahat, pero sa nakikita ko sa kanya, may pagkatamad. Irresponsable, matigas ang ulo, ganyan. Lack of success, actually, siya yung tao na hindi niya kayang, pag may naumpisahan siya, hindi niya tinatapos. Ganun siya. Ganun siya. Pero, banat siya ng banat. Ganun nakita ko. Kung action niya sa'yo, wala. Kasi iba yung gusto niya. Wala siyang action sa'yo. Kasi wala. No? Andito yung situation na very emotional siya, no? Syempre, handun pa rin yung takot. Handun yung takot, handun yung deillusioning, ganyan. Handun din yung
Sa tingin ko sa kanya is meron siyang pinagdadaanan ngayon na this is parang meron siyang danger anxiety. May anxiety to sa tingin ko. Meron. Kasi may pagkalito ang nakikita kong sa kanya. Meron akong nakikitang pagtataksil, no? Dito sa part ng relationship na to. Kasi wala siyang action. Iba kasi nasa iba yung energy niya ngayon. Iba. Hindi ikaw yung tinatakbo ng isip niya. Not you. Sorry Sinabi ko lang naman yung totoo. Bakit 9 of Wands, Aquarius, ang nararamdaman mo sa taon na to? Ala, anak, namatay yung iPad natin. Sorry. Halika nga dito. Ikaw talaga. Ang bango, kumain ka ng hapa, anak. Hapa tabitan na. Alam mo, inyoy wa. Tingnan natin, bakit 9 of Wands ang nararamdaman mo sa taon na to, Aquarius? Boy, puro fire sign, no? We have the Leo. And we have the Cancer. And Pisces. We have a Pisces din. O sa web ng Hangman. Kanina pa ito lumalabas si Hangman sa akin. Hangman, Cancer. Hangman, Cancer. No? Diba yun, ate? The water sign and the Neptune. Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, wala, you're separate na, no? Sa nakita ko dito. Yes, nararamdaman mo sa kanya is, siya yung tao na wala siyang ginawa actually. Ikaw yung, ang daming battle na dumaan sa inyong dalawa, sa nakita ko dito. Andun yung pinakasamahan mo siya, maaaring nagkaroon ng third party, no? Sa nakita ko to. We have the Gemini also. The Gemini. Okay. And the fire sign. Okay, andun yung nagkaroon ka ng mga deep want sa kanya, no? Andun yung suporta mo. Full of support ka naman sa kanya, Aquarius. Nakita ko, full of support, pero nagawan ka pa rin niyang saktan. Nagawan ka pa rin niyang iwanan, no? Sa nakita ko dito sa situation mo. Nararamdaman mo sa kanya, wala. It's full of pain, heartache. Alam mo yung full of support ka sa kanya, pero lahat kasi binigay mo yung effort mo, binigay mo yung hard work mo, bigay mo yung lahat para sa kanya, no? Mga parang siyang celebrity actually, no? Na ibibigay mo sa kanya lahat Yung pagpapahalaga na hando, no? Pero andun yung sitwasyon na siya yung nagbigay sa'yo ng mga dipon. Ganyan. Actually, wala ka na nararamdaman din sa kanya. Wala na. Kasi sobra-sobra na yung sakripisyo mo na ginawa mo sa kanya. Sobra-sobra na yung support na binigay mo sa kanya. Tingnan natin anong blind spot na connection ito. Maaring ikaw ito or siya. Okay. Ano ang blind spot ng connection ito? Anak! Dito, baba ka dyan. Anong blind spot ng connection ito? Uy, the Ten of Cups. Ano talaga? The Pisces. Anong energy ni Aquarius this November 2024? The Five of Swords. The Aquarius, ikaw na ikaw. Ano pong advice niyo universe kay Aquarius? The Four of Pentacles. We have the Capricorn. At overall energy po ni Aquarius this November 2024 to show me. We have the Seven of Wands. And the Three of Cups. The water sign. Cancer. No? We have the Cancer. The element is a Cancer and the Mercury in the Cancer. No? Nakita ko dito. Tingnan natin, bakit Ten of Cups? Maaaring ikaw ito or siya. Dito sa Pisces, Bakit Ten of Cups? The Nine of Swords. The air sign. The fire in the air. Bakit? And the Three of Swords.
The Libra. We have the Two of Cups. Okay. And the Cancer. Okay. Itong tao na to is, yes, nagkaroon ng separation. Nagkaroon ng separation. Sinasabi niya kasi na, kasi sa ngayon is may biglaan din na siya sa sitwasyon na ang saya na niya, no? Itong tao na to. Nagkaroon ng separation. Maaring hindi ikaw ito, no, Aquarius. Maaring meron siyang sinasamahan ngayon na iba, or ikaw ito, ha? Vice versa tayo. At ito yung situation na, yes, there's a breakup. Handun na rin yung hindi kayo nagkakaisa. Sinasabi niya rin na hindi tayo compatible. I'm compatible with the Pisces. No? Andito yung sitwasyon na itong si Pisces ang nagbigay sa kanya ng happiness sa kanya. Or nagbigay sa kanya ng kung sino man siyang zodiac sign na siya, ha. Kumbaga na handito siya sa ngayon sa I'm starting a new beginning in my life and I'm happy right now. No? Sinasabi niya dito. At ngayon, nandito yung siya sa sitwasyon na more on satisfaction, wish come true, happiness, ganyan. Maaring ito is magkakaroon ng kasalan or nagkakaroon na siya ng, kumbaga na siya sa pagbabalik ng kanyang sigla, no? Dito, sa nakita ko dito. Yes, nagkaroon ng separation sa inyong dalawa or vice versa tayo. Andun yung sinasabi dito na hindi tayo para sa isa't isa. At sinasabi rin niya rin dito na starting pa lang naman, hindi na ako nararamdaman sa'yo. Ah, my God, talaga ba? My God, gago ba to? Sapakin natin to. Naku po, ba yan? Nandun siya in a part of you kasi gusto niya talaga na independent. Ayaw niya na papakailaman mo siya. Feeling niya kasi, siya kasi yung tao na sa tingin ko ginamit ka lang nito. Kasi it's more on distrust, inequality, hindi kayo para sa ito, sa imbalance, and handun din talaga yung not love. Nahadyan siya sa'yo because of something. Maaring money, stability, ganyan. Pero when it comes to love, wala siyang naramdaman sa'yo. Pero ngayon, itong tao na to, I'm happy right now, ganyan. I focus to my dreams, ganyan. Handun na yung saya nitong tao na to. Ay, nako. Pagmamahal nga naman. Tingnan natin. Five of Swords. Ano mo to? Bakit ang energy mo is a Five of Swords? Hindi daw kasi kayo dito hindi kayo nagkakasundo. No? More on pain, heartache, conflict. Ganyan. Puro away, sadness, puro na lang. Parang nandun na siya sana trauma. Alam mo yun? Or vice versa tayo. Ganun nakita ko sa'yo. It's more on disappointment. Ganyan. Ang nakita ko dito. Bakit Five of Swords ang energy ni Aquarius? Capricorn. Bakit? Okay. And it's your energy again. Aquarius, Capricorn. And the Four of Cups. The water sign to, ha? Cancer. And ang energy mo this time is may mga situation talaga ako na nakita dito na hindi pa totally, may mga tension na hindi pa nagtapos sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito, no? And syempre, then, andito yung, yes, nagkaroon ng mga disorganized, chaos, may mga sitwasyon na overcommitment ka, pero maaring ikaw is naloko, no? Kasi may mga tension na hindi pa nagtapos. Maaring na-bully, maaring nadaya, parang nakipaglaban ka sa isang situation na ikaw din naman ang natalo. And then sinasabi rin dito na this is a time na magkaroon ka ng fresh start in your life. Yes, it's more on regret. More on regret, more on you're taking responsibility na hindi mo naman responsibilidad, ganyan. At may nalaman ka na rin naman na katotohanan. It's more on rejected, ang nakita ko dito. Yes, alam ko na more on dissatisfaction ka ngayon, this month, ang nakita ko, baka mga nangyayari na sa'yo yan ngayon, no? Andito ka sitwasyon na iba sa inyo is you are feeling stuck, ang daming tanong, ang daming questioning na tumatakbo sa isip mo. Minsan, iba sa inyo siguro makakaramdaman ng pagka-boring, ganyan. You need to start a fresh start sa buhay mo. Bakit kaya may nakikita ko dito na may mga nalaman ka na daw na katotohanan eh. Tingnan ko nga. Ano pwede kong malaman kaya? Ano yun?
May malalaman kang mga katotohanan. It's a water sign. It's a bad news. The Gemini. Bad news. Yes. It's more on bad news ako nakita sa'yo dito. Aquarius, ano? It's more on bad news, unfulfillment. May mga tao na talaga na disconnected sa'yo. May tao na disconnected sa'yo. It's more, may nangyaring pagpapabaya. Frustrated, bad news, negativity, empty, ganyan. May mga, hindi ka kontento, hindi pa totally tapos at hindi pa nagiging kontento yung resulta ng isang bagay sa buhay mo sa ngayon, no? Sa nakita. Kasi nandito ka pa rin sa painful ng isang situation mo sa ngayon. Parang nandun ka sa natrap ka, na-stuck ka. Parang minsan nandun na rin yung ano, parang nagkaroon ng, you feel like a victim. Ganyan. Kakaroon ka ng frustration, self-imprisonment this time then, and nawawalan ka na rin as also ng pag-asa, no? Dito. Pero sinasabi rin naman ni Card na the choice is always available sa'yo. Kung gusto mong lumabas at mag-start ng new beginning in your life, it's okay. No? Kasi it's more on regret. Yan. Ngayon is kailangan mo na rin magpakatotoo sa sarili mo, ganyan. Magkaroon ka na rin ng trust sa sarili mo and also trust to God. Alam ko naman may trust ka naman kay God, no? So nakita ko dito. And manindigan ka. No? We have the Leo sign din. Kailangan mo dito is manindigan, depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. Kailangan dito is a strong will, no? Ang nakita ko dito. Make a new plan again. Mga bagong plano, strategy, mga bagong pananaw sa buhay. We need to sacrifice or you need to sacrifice something and acceptance. Dito, kumbaga, it's time to surrender. Hayaan mo na siguro yung taas na gumawa ng iyong, pero nasa sayo pa rin yun, nasa sayo pa rin yun. I know naman na they always there naman, si God at si universe at yung mga angels natin na poprotekta sa atin. Tulungan mo yung sarili mo, tulungan natin yung sarili natin, tutulungan din nila tayo, no? Tingnan natin. Four of Pentacles, universe. Bakit po Four of Pentacles? The Capricorn energy. The Sun in Capricorn. Bakit po? Ang advice is Four of Pentacles. Uy, panalo. And the Six of Wands. Okay, ang advice and the world, oh. Diba? Aquarius, Taurus, Leo. Okay. The Leo to, oh. Leo and ikaw to, oh. Sabi niya dito, ang advice niya sa'yo, focus to yourself. Kailangan mo ngayon ng self-care. Kailangan, huwag mo i-delay, no? Finish the unfinished. Ang sinasabi to, finish the unfinished. Follow your goal. Keep moving to reach your goal. No? Ang sinasabi to, kailangan mo ng movement. No? Huwag ka mag-delay. Kailangan i-focus mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, think to the future. And, kasi nagkakaroon ka kasi ngayon ng ano nagkakaroon ka ng alam mo yung you want pa rin ng communication. This is a time to surrender, kumbaga, no? This is a time to surrender and find peace to yourself, sa sarili mo, and peaceful resolution. Kumbaga, you need to revenge in a good way. Kasi sigad naman nagagawa ng para sa mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo. No? I-release mo na yung stress mo, mag-surrender ka na sa mga challenge na ikaw is nahihirapan. Basta it's more on focusing to your goal right now, tsaka achieve what you want sa ngayon. So, nakita ko dito. Peace ang kailangan, ha? Finish and finish. Kasi, the universe is looking upon you. It's more an opportunity ang darating sa buhay mo, if ever, no? May iba dito is there's a travel. Kumbaga, kailangan mo ngayon ng harmonies and peace. Kailangan dito na. Kasi, everything naman na minamanifest mo, anything na i-desire mo is ibibigay naman daw ni universe sa'yo. Bakit Three of Cups universe ang overall energy ni Aquarius? Bakit Three of Cups? Overall energy niya. Thank you. Bakit po?
Thank you. Ay. Tay tayo dyan. Okay, ang overall energy mo ngayon is, oh my God, there's a bad luck, ano? It's more on bad luck. May bad luck, may happiness sa iba. Sabihin, ang overall energy mo ngayon is may mga tao daw na they give love and support para sa'yo. No, ang sinasabi dito. We have the fire sign, the Jupiter, the water sign, and Gemini. And syempre, 3 of Cups. Di ba, water sign yan? Cancer, water sign. And we have the Tower pala. The Mars, the fire. Sinasabi dito, ang overall energy mo this month is lahat dyan daw yung mga friend mo, mga mahal mo sa buhay, na aagapay sa'yo. No? Magbibigay sila ng love and support. Lumabas ka when it comes to your friend, ganyan. Kasi it's more on delay ang nakikita ko sa'yo, no? It's more on delay, may mga bad luck, may mga paulit-ulit na mga ganyari sa buhay mo, may mga situation na magiging sagabal sa'yo at magkakaroon ng pag-uurong. Kumbaga, may mga sitwasyon na hindi siya magsasucess. You need to trust to your intuition, you need to release or escape sa isang sitwasyon na nakakulong ka, sa sadness man yan, sa pain, or isang sitwasyon, taking control, no? Kailangan mo ngayon ng freedom. Kailangan mo yun magkaroon ngayon ng clear mind, syempre ng mental strength, ang sinasabi dito, and andun naman yung achievable, hindi mo man matanggap o makuha yung mga success sa ibang parte ng buhay mo, si universe ang gagawa noon para sa'yo, no? Don't delay, sinasabi dito. Yan. May mga pagbabagong mangyayari sa'yo. It's more on kaguluhan ang nakikita ko sa'yo, no? Na may mga nangyayari. No? Kasi dito ka with the Tower. Kumbaga, unti-unti kang nawawasak, no? Kaya ang sinasabi to, you need to release the pain. Umalis ka doon. And wag na, tama na, no? Wag mong labanan yung pagbabago na nangyayari sa buhay mo ngayon. Kasi babaksak ka lang. No, hayaan mo si universe ang gumawa nito. You need to look to the future. Ikat mo na yung mga bagay na nakakapagpahatak sa'yo more para mawala yung confident mo, mawala yung strength mo, yung maluklok ka dun sa sadness, no? Umalis ka na dun, no? Huwag mong pigilan at labanan yung mga pagbabago mangyayari. Kasi ginawa ito kasi there's a reason, no? There's a reason. Hindi naman to basta-basta gagawin. Kasi dahil lang sa walang no, may mga bagay na dapat mangyari. At huwag mong pipigilan daw yung mga part na yun, no? Si universe ang gagawa ng lahat ng bagay para sa atin. Malabas ka raw with comes to your friend, no? Sa nakita ko to. Labas ka with your friends, listen to your inner voice, ganyan. Iba dito, mananaginip kayo. May mga mapapanaginipan kayo. And this is a time na magkaroon ka na ng awareness, no? Kailangan mo nang maintindihan at magkaroon ng kamalayan sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo daw. It's more on awareness na ngayon. No? Arigato namaste. God bless.